Ayoko na mag-aral. Kung gagawin namin yung part namin, gawin nyo rin yung part nyo. Parang ano, nalilito na nga ako eh. Naglo-loading pa yung utak ko. So ngayon pupuntahan na po natin yung mga napansin po natin. Ito na po yung pinaka-analysis natin, pinaka-obserbasyon natin doon po sa mga pananalita po ni Rose Ann. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gawan po natin ng reaction video. Yung patungkol po kay Rose Ann, na kung saan nakita po natin doon sa vlog ni Kalingap Rab. Parang nalilito po siya, nagdadalawang isip. So alamin ho natin, ano nga ba ang dahilan? Bakit ganun po yung pananaw po ni Rose Ann? Tapos i-analyze ho natin yung ipinakita po doon sa vlog ni Rose Ann. Tapos syempre, meron tayong advice sa kanya. Dahil yung mga ganyang sitwasyon, pinagdaanan din po natin yan. Ano mga kabayan natin? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre magpapaalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron po tayong Facebook page, yung Julay Paunil 2.0. Pwede ho nating i-follow po yun. So maraming salamat po. At siyempre ho, sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, sina Ate Edna Vlogs, suportahan ho natin. Isama po natin sila, sina Rowel Malalag at saka po si Jeffrey Sniper. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po kay Rose Ann, dahil nga po dito sa vlog ni Kalingap Rab, katatapos lang po ng orientation. Alamin po natin, ano nga ba ang naging reaksyon ni Rose Ann dun sa kanyang mga napakinggan. Bakit parang litong-lito ho siya, parang nagdadalawang isip na parang hindi po natin maintindihan, bakit ho ganon. Samantala ang Team Kalingap ho, sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang, ni na Kalingap Rab, nakasuporta po sa kanila. Ngayon umpisan po natin, doon po sa parang stress po siya, nung kausap po siya ni Cedric, ito ho yung kanyang mga binanggit. Balita ko, stress ka daw sa Kaya nga. first day niyo. First day pa lang naman kasi kaya pala. masyadong ano. Tapos nabigla, parang bigla. Ba't kayo nabigla? Nangyari? Nursing baga. Nakaka-pressure kasi di pa naman magkakilala. Tapos yung binigla kami sa gawain. Pero Wala, grabe. First day pa lang na na kayo. kaya Nabigla. Paano na kaya pag nag-exam? Wala. wag. Sa tingin mo, kakayanin mo? Kakayanin naman, pero yung tuition hindi talaga eh. Kaya hindi ko alam. Balang araw, kakayanin mo yan. Hindi ko nga alam kasi nalilito na din nga ako. Bakit? Yung sa tuition nga, di ko alam kung makakasurvive ako. Makakasurvive yung utak ko, pero yung pera di ko alam kung makakasurvive. So ayun mga kababayan po natin, umaamin po siya, na-stress siya, nalilito siya, at parang ang pinoproblema niya ay yung patungkol po sa pera o yung gagastusin. Ngayon, pakinggan ho natin yung kanyang sagot nung tinanong ni Cedric kung ano nga ba ang plano. Ito po yun. Anong plano mo? Yung narinig mo na yung lahat-lahat. Parang nalilito na nga ako eh. Ba't? Nag-take niyo pa? Naglo-loading pa yung utak ko. Kasi ang hirap. So ayan po, talagang nalilito po siya. Kumbaga undecided ho siya, nagdadalawang isip. Loading pa raw yung kanyang utak, mga kababayan natin. Ngayon ang tanong, ano nga ba talaga ang gusto ni Rose Ann? Yun nga bang pagiging nursing ay ayaw niya? Gusto niya po mag-edoc o ano pa man? O kaya ayaw niya lang mag-aral, mga kabayan po natin. Pakinggan po natin to. Yun nga, nahihiya nga kami kila Kuya Rob na ganun. Kasi 4 kaming nursing. Pero ikaw, anong talaga gusto mo ko? Curse? Di ko alam. Ikaw ba, anong mas bagay sa akin? Ako. Curse, ano daw? Curse na daw. Ayoko na mag-aral. Grabe. So ayun po, maliwanag po doon, talagang ayaw niya po ng nursing. Ano po, mga kabayan natin. At ang matindi po dito, parang nabanggit niya po na huwag nilang mag-aral. So hindi ho magandang sinyalis po yan, mga kabayan po natin. Ibig sabihin, sa kanyang pananaw o yung kanyang nararamdaman, nagdadalawang isip siya.
o kaya parang tinatamad ho siyang mag-aral. Hindi ho natin alam kung ang dahilan ho ay doon sa orientation, o kaya parang ano po, parang ang dating ay nasanay na po siya kung ano man po ang ginagawa nila. Yung tipong ano po, nakasanayan na yung ganun, tapos maninibago sa pag-aaral, yung mga stress, yung mga pressure sa pag-aaral, parang natatakot po siya. Ngayon ituloy po natin, dahil mukhang meron pa pong isang dahilan kung bakit nagdadalawang isip po siya. Panoorin po natin. Malayo pa ako kay mama. Lapit ka namin sa akin. Batayin mo muna ako si mama doon. Para may kasama. Kasi lagi yung nagtawag sa akin ay Nag-aalala na ata. nag-aalala sa akin. So ayun po mga kabayan po natin, maliwanag po. Nag-aalala po siya doon sa kanyang mama. Although siyempre ho, normal lang naman po yan na ikaw ay parang first time na malalayo sa magulang, sa iyong nanay, talagang malulungkot po kayo. Kasi kahit ako po noon, naranasan ko po yan. Dahil nga po siyempre yung school ho namin ay medyo malayo-layo po sa bahay. Mga 1 oras po ang biyahe. Tapos nung time ho namin, kailangan ko pa pong sumakay ng tricycle, ng jeep, tricycle po uli. Tapos minsan nga, dadala pa ako ng panggatong para makatipid. So hindi ho ganun kadali nung araw ho namin. Pero siyempre ho, malaking kaibahan sa ngayon dahil ngayon po, nandyan na po ang Team Kalingap, sinusuportahan po si Rose Ann. Kaso nga lang ho, dito po sa narinig po natin, talagang inaalala niya po yung kanyang nanay. At ang masasabi ko lang po kay Rose Ann, talagang kasama yan sa pagtsatsaga. Dahil kung lagi pong ang iisipin natin yung nanay mo, yung pag-aaral mo sigurado, talagang maapektuhan yan. Ang mas maganda dyan, iba yung para sa nanay, may panahon para dyan, tapos yung sa pag-aaral, meron ding panahon. Para kumbaga maging smooth yung takbo, kung sakasakaling matutuloy si Rose Ann sa kanyang pag-aaral. Ngayon puntahan po natin yung advice po ni Kalingap Rab. Dahil dito sa episode na ito, talagang pinakita ni Rab dito kung gaano po siya kasupportive po dito sa pag-aaral po ni na Rose Ann. Talagang ini-encourage po sila. So pakinggan po natin yung ilan po sa mga binanggit po ni Kalingap Rab. Yun nga, sabi ko naman sa kanila, kung yun talaga yung gusto mo, gusto nyong course, yun talaga yung kunin nyo, no? Gagawa na lang natin ng paraan Saka, tingin ko kaya naman natin, kasi di naman siya yung bigla ang bigay eh. Parang installment din naman siya, di ba? Okay. Kada exam yung bayad, di ba? Yun, kung yun talaga yung gusto mo talagang mag-nurse, yun ang kunin mo. Pero kung may iba ka namang gusto, basta para sa akin, mas, kung ano yung gusto nyong kunin, yun yung kunin nyo. So yun po, maliwanag po yun. Ang sabi ni Kalingap Rab, kung ano ang gusto, yun ang kunin. Kaso nga lang po, sa case po ni na Rose Ann, sabi nga dito, nag-iiyakan daw sila. Nagawa po namin. Umiyak kayo? Nag-iyak na lang po talaga kami. Ba't kayo umiyak? Hindi po talaga kinaya yung yung mga naiisip namin. Nalilito po kami kung anong gagawin talaga. So yun po ang hindi ho maganda dahil nga po madadamay ho yung kanyang mga kasamahan. Kung sakasakaling ang pananaw ni Rose Ann po dito ay parang negative ang dating, baka mahawa ho sina Carla, sina Eden at saka si Joy, mga kabayan po natin. Kaya ang kailangan po ni Rose Ann po dito, magpakatatag po siya. Ang isa po yata sa parang inaalala po ni Rose Ann dito, dito sa school, dito sa Lourdes, wala ho yatang EDOC, mga kabayan natin. Nasabi naman ni Kalingap Rab, meron naman sa sa Mabini, sa ibang school po dyan sa may Dait. Paano po, Kuya Rab, kung ma-ship ako, wala naman po sa Lourdes. Mamabini ka? Ma-stop po ako muna niyan kasi kaya ako, baka daw po matagal yung requirements na dumating. Kaya kung tutuusin ho, parang pwede naman ho. Kung talagang ayaw ng nursing, di lumipat doon sa gusto niya para ho maging masaya po siya. Dahil kapag ka po kasi pipilitin lang, ay talagang makaka-apekto ho yan. Hindi ho ganun kadali, ilang taon tayo mag-aaral. Kung ang pag-aaralan ho natin ay hindi tayo interesado, talagang magkakaproblema po tayo. Pero sa kabila po niyan, talagang pinupush ho ni Kalingap Rab na mag-aral sila. Sabi nga ni Rab, yung part nila, gagawin niya. At yung part naman ng mga estudyante, ni na Rose Ann, dapat gawin din po nila. Kung gagawin namin yung part namin, gawin nyo rin yung part nyo. Kung may kayo, may mga tanong kayo dito si JJ, no? Basta yun nga, galingan natin, galingan nyo. Yun lang may gaganti nyo sa amin, sa nagpapaaral sa inyo, di ba? Sa mga sponsors, yun lang may gaganti nyo. So yun po mga kabayan po natin, siguro naman sapat na po yung mga binanggit po ni Kalingap Rab para lumakas po yung kanilang loob, para pagbutihin ho nila yung kanilang pag-aaral. So ngayon pupuntahan na po natin yung mga napansin po natin. Ito na po yung pinaka-analysis natin, pinaka-obserbasyon natin doon po sa mga pananalita po ni Rose Ann. Dahil sa tingin ko po, hindi ho yung panggastos o kaya yung tuition ang parang pinaka-problema po dito. Sa analysis ko po, una, parang ayaw niya po talagang mag-nurse. Sa tingin ko po, parang mas gusto niya pong mag-education. So kung yan po ang gusto ni Rose Ann, gaya ng sinabi ko kanina,
di sundin po yun. Kung sakasakali mang malayo yung school doon sa kanyang accommodation para magkasama-sama sana sila ni Carla, pwede naman po yun. Isang accommodation, iba yung school. Kung iyon ang gusto po ni Rose Ann. Tapos pangalawa, parang tinatamad po siyang mag-aral. Dahil nabanggit niya po na parang hihinto muna, hindi muna mag-aaral. Siguro ang dating po noon, mga 1 sem, hinto. Kaso nga lang po, kapag second sem tayo mag-enroll, medyo hindi natin kasabayan yung talagang yung maraming estudyante. So baka magkaroon ng problema kung hindi umpisahan ngayon. Di ba may kasabihan, kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag ka po nagpa-postpone tayo, pagdating naman po ng second sem, may mga dahilan na naman, baka hindi ko makapag-aral. Tapos pangatlo, sa tingin ko po, parang ayaw niya pong malayo sa kanyang nanay. Parang medyo makananay po si Rose Ann. Although siyempre po iniintindi po natin, baka mula pagkabata, magkasama sila, tapos ngayon lang po lalayo. Siyempre po part po yun ng pag-aaral. Talagang may panahon na talagang malalayo ka sa magulang natin. Although si Kuya Bal Santos Matubang naman po may nabanggit po dyan, kung kinakailangan, yung nanay niya isama doon sa accommodation, doon sa apartment. Pwede magluto. Kung yun po ay po pwede doon sa may-ari ng apartment. Kaya kung sakasakali yun po ang dahilan, meron pong paraan. Pero siyempre po, masasabi ko po, kung kaya niya hong tiisin na magkalayo, mas maganda. Para yung kanyang pag-aaral ay makapokus talaga siya. Kasi marami hong ginagawa ang estudyante. Tapos pang-apat, sa tingin ko po, medyo po umiiral yung parang pagiging negative minded ni Rose Ann dito. Para bang ang iniisip niya ay puro yung parang pabor doon sa negative, hindi doon sa positibo Kasi kung tutuusin po mga kabayan po natin yung iba, kahit wala ngang pera nagpupursiging mag-aral. Dito po sa case ni Rose Ann, hindi pa nangyayari, parang pinoproblema niya na po. Parang parang negative po siya nagko-concentrate, na dapat yun po ang alisin. Sa isang estudyante, may pera sa wala, kapag gusto mong mag-aral, gagawan po yan ng paraan. So yan po yung ilan sa naobserbahan po natin. Ito naman sinasabi po natin ito, kasi meron pong baka masamang epekto po yan sa kanilang grupo. Kung ganun po ang pananaw po ni Rose Ann, baka maapektuhan yung kanyang mga kasamahan. Na sa tingin po natin, sina Carla, sina Eden, sina Joy, talagang desididong mag-nursing ho. So kapag ang kasamahan ho, lalo na sa isang accommodation po sila, o kaya naman nagkakausap-usap sila araw-araw, kapag ang dating ay negative, kung anong iniisip, anong sinasabi, baka mahawa ho yung ilan, sayang naman ho. Dahil nga po sa ngayon, si Rab talagang pinupursige niya po yung pagpapaaral po sa mga katulad po nila, mga angels. So sayang naman ho, kung dahil kay Rose Ann, yung tatlo, aayaw na rin. Kaya nga dito ho, kailangan po talaga lakasan ng loob po ni Rose Ann. Tapos bukod po doon, ang may advice po natin sa kanya, una, i-compose niya muna yung kanyang sarili. Magpahinga siya, matulog siya ng ilang araw. Tapos kapag relax na, itanong niya sa sarili niya, ano ba talaga ang gusto kong kunin? Nurse o kaya education? Kapag ka-education, concentrate sa education. Ang kasunod, sa ang school. Kung sa Mabini okay naman daw, di sa Mabini siya. O kaya kung saan man, basta ang mahalaga, makapag-aral po siya. Ngayon yung patungkol sa nanay niya, madali lang yon. Siguro sa mga unang linggo, unang buwan, di subukang isama sa bahay, kung sakasakaling po pwede. Tapos after po noon, unti-unti, masanay na siya. Tanggapin po natin na malayo po tayo sa magulang po natin. Dahil naranasan ko po yung mga kabayan natin, gaya ng binanggit ko kanina, ganun din po ako noon. Halos mangyak-ngyak ako. Nagdadalawang isip dahil nalulungkot ka, dahil malayo sa mga magulang. Tapos yung pag-aaralan nyo pa, ang daming ginagawa, ang daming assignment, ang dami pong dapat gawin po sa school. So talagang ang utak po natin, kumbaga turete ng konti. Pero kinaya po natin yun. Dahil sa una lang naman yan, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, makakapag-adjust na po tayo. At kapag nasanay na, madali na lang po ang lahat ng mga bagay. Nice. Ngayon ang isa pa sa concern ho natin, hindi ho kaya parang nahihirapan si Rose Ann, hindi kaya kaya ng kanyang utak. Pero sa tingin ko naman ho, lahat naman ho tayo may kakayanan. Saka base sa mga napanood ho natin, parang smart naman po si Rose Ann. So huwag siyang mag-alala, huwag niyang alalahanin na mahihirapan siya. Isipin niya, kayang-kaya niya. Dahil kapag gaganyan ang inisip natin, sigurado kaya po natin yan. Tapos ito pa po ang dapat tandaan ni Rose Ann. Yung opportunity ho, minsan lang po yan ibinibigay sa atin. So baka mapalagpas ho natin, sayang naman. Ngayon po, bago tayo tuloy magtapos, ipakita ho natin sa inyo na kung sa sponsor ang problema, sa pagtulong kay Rose Ann, meron ho. Dahil sa episode na ito, marami hong natanggap po si Rose Ann. Panoorin po natin. Para mag-online selling. So, ang kinita nila ni Carla, total of 8,250. So, happy nila sa dalawa, 4,125. Di ba ang lakas? 4,000, tig 4,125 kayo. Carla, 4,000.
Yan, thank you po sa nagtangkilik ng Rabjack Collections. Nakatulong po tayo sa kanila. Ayun, from Team Mosang, Taiwan. 10,000 pesos. O yan, Thank you so much tuition po. ka na. Thank you so much po sa Team Mosang Taiwan. So, sana sa washing machine nyo, di ba? From Tita Dolly of Netherlands. Yung 12,350. Thank you so much po. 9, Wow. 10, 11, 12, 360. Oh, ayan. Thank Diba? you po. Yun. Thank you so much po, Tita From Wilma. Tita Wilma pa. Merong 5,000. 1, Thank you so much po, 2, Tita 3, 4, Wilma. 5. Thank you. Yun. Kita ng ano. Ito. Dagdag mo na dyan. Oh, para kay mama mo. Oh, 5,000. Wow. Thank you so much po, Kuya. Dahil po mga kababayan po natin, malaking pera po yun. Kaya kung ang iniisip ho ay problema sa pera, sa pang tuition, hindi yun problema sa totoong usapan. Kaya sana, masabi natin kay Rose Ann, mula ngayon, mag-isip siya ng positibo. Yung mga binanggit po natin kanina, maganda i-apply niya po yun. Dahil yung kanyang pinipili naman, kung sakaling EDOC, ay okay naman po yun. Marami hong umasenso rin po sa pagiging teacher. Lalo sa panahon po ngayon, malaki na po ang sahod ng teacher. Ano mga kabayan natin? So siguro po, yan lang po muna. Sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Sapat na po siguro yung ating mga naipaliwanag, yung ating parang advice. Okay na po siguro yun. Pero siyempre po, gaya ng dati, shoutout muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rob. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga followers, sa ating Facebook page, ating mga subscribers naman sa YouTube channel, maraming salamat sa inyo pong mga panonood, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, kasi pag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!